ngalan po ng dakilang Panginoon sa Kristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa gawain bilang pangalawang bahagi na walang iba ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang mensahe po ngayon ay una po ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kapitulo 21, versikulo 20 hanggang sa 24. Atin munang babasahin at bibigyan natin ng pagpapalawak ng sa ganon ang mga mensahe ng ating dakilang Panginoon ay may ugnay natin sa ating mga sarili. Sabi po dito, datapwat pagka nangakita ninyong nakukubkub ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayoy talastas ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Ngayon po, pag-aralan po natin, halos 2,000 taon na nakalilipas nung sinabi ito ng ating dakilang Panginoon para sa Jerusalem. Ni kahit man ang propeta Daniel ay nagpahayag tungkol sa magiging kalagayan ng Israel. Na mula nang dumating ang ating dakilang Panginoon bilang pagsasauli ng Israel para lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga pangangaral sa makatuwid na Ebanghelyo. Kaya po ang mga tao ay nagsipagsisi at nagsipagbalik loob sa Diyos. Pero po, sinabi na rin ng ating dakilang Panginoon yung mga bagay na hindi pa nangyayari o kaya mangyayari pa lang sa lugar ng Israel. Sa makatuwid bagay sa Jerusalem na bayan ng Diyos, subalit dahil nga sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, ayaw nilang sumunod sa Diyos. Kaya sinabi nga ng ating dakilang Panginoon, aalisin ko sa inyo. Kumbaga hindi na sila ang bayang pinili, kundi ibibigay sa bansang nagkakabunga. Kumbaga, totoo nga, inalis ng Panginoong Diyos ang pagkahirang sa Israel dahil nga sa katigasan ng ulo. Na kahit na ilang beses nagsugo ang Panginoong Diyos ng mga propeta, at sa bandang huli yung kanyang bugtong na anak niya ang sinugo ay kanila pang ipinapatay. Kaya kung pag-aaralan po natin ang kapahayagan ng ating dakilang Panginoon o ang kanyang pangangaral tungkol sa kahihinatnan ng Jerusalem, sa panahon po ngayon ay nangyayari na. Dahil kung ating bubuksan ang ating mga telebisyon, kung tayo'y manonood sa mga balita, lalo-lalo na kung meron tayong tinatawag na makabagong teknolohiya o internet, ang bansang Israel po ay kumbaga nasa kaguluhan ngayon sa pamamagitan ng awayan ng dalawang bansa, agawan ng teritoryo na hanggang ngayon hindi matapos-tapos. Pero yan po ay nakatakda na kinakailangan mangyari sapagkat inihula na yan ng mga propeta, maging ang ating dakilang Panginoon ay ipinahayag din niya ang tungkol sa magiging kalagayan ng Jerusalem. Kaya po, hindi na po ordinaryo yan sa ating mga pangunawa o mga napapakinggan tungkol sa bayan yan. Sapagkat
Sabi nga ng ating dakilang Panginoon, Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta. Ilang ulit ko kayong, kumbaga, inaamo-amo katulad ng isang inahin sa kanyang sisiwa, subalit ayaw mo. Kaya po, kahit anong gawin, kahit ilang ulit nang ipinangaral ang pagsisisi, na kahit ang ating dakilang Panginoon ay inialay niya ang kanyang buhay para lamang sa mga tao na kanyang iniibig, hindi pa rin po nagbalik loob. Meron nga akong napanood kanina, nag-interview doon sa bansang Israel kung kilala nila si Jesus. Hindi po nila kinikilala si Jesus. Kumbaga, parang wala talaga sa utak nila ang pangalang Jesus. Kaya po, kung pag-aaralan natin, mapalad tayo sapagkat bagamat hindi natin nakita si Jesus, pero nananalig tayo. Naging halimbawa si Tomas na sa pamamagitan ng kanyang paninindigan na maliban ikangay makita ko ang butas sa kamay ng Panginoon at maipasok ko ang aking mga daliri sa butas niyon ay hindi ako maniniwala. Subalit, sinabi ng ating dakilang Panginoon, higit na mapalad yung tao bagamat hindi kanyang nakita, subalit siya'y naniniwala. Kaya mapalad tayo kung tayo po'y nananalig na bagamat ang ating dakilang Panginoon, hindi natin siya nakita o nasaksihan man ang kanyang ginawa na tumubos ng ating mga kasalanan, subalit sumampalataya tayo sa Kanya, ay higit tayong mas mapalad kaysa kay Tomas na mapaniwalain sa mga bagay na nakikita. Kaya po, kung tayo po ay naging mapalad sapagkat kinikilala natin si Jesus at nananalig tayo sa Kanyang mga sinasabi, at ito nga nangyayari na kinukubkub na ang Jerusalem sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya na kung dati noon, hukbo, tao sa tao ang labanan, kumbaga mano-mano, pero ngayon hindi na. Sa pamamagitan ng dinadaan na sa dahas, dinadaan na sa iba-ibang mga pamamaraan upang gumitil ng buhay. Pero kung tatanungin natin, bakit pinabayaan na ng Diyos ang Israel? Dahil po, kung titingnan natin sa kalagayan ngayon, kung papaano sila mamuhi sa kanilang mga kapwa. Akala natin yung mga Israelita napakababait. Pero kung titingnan natin, kapag may nakikita silang isang Palestino, dinuduraan nila. At kung ano-anong mga masasakit na pinagsasalita nila, dumaan na sa kanilang ating dakilang Panginoon. Pero yung kanyang aral, hindi nila sinunod. Hindi nila ginawa. Kundi bagkos nila pastangan at ang ginawa nila, nagaling pa sila sa kanilang mga lugar na hindi sakop ng kanilang bayan. Ganyan po ang mga ugali nila. Kaya matitigas ang ulo. Kaya darating talaga ang panahon, dahil sa sinabi ng ating dakilang Panginoon na makukubkub ang Jerusalem, mangyayari po talaga yan dahil sa kanilang mga pag-uugali. Dahil sila po hindi marunong magpahalaga sa kanilang kapwa, kundi kanilang inaalimura at nilalapastangan na sa halip na mahalin, magkaroon ng kapanatagan, kumbaga matigil na yung awayan, ang nangyayari mas lalong lumalala dahil po sa kanila rin gawain na sa halip na makipagkaibigan, makipag-ayos, gumaganti po sila ng kasamaan sa kasamaan. Pero sinabi ng ating dakilang Panginoon, huwag mong gantihan ang masama, ang gumagawa sa iyo ng masama. Pero hindi po kasi nila kinikilala ang ating dakilang Panginoon. Kaya nangyayari, gumagaya sila sa mga nasa labas. Nakatulad na rin sila ng mga hintil na ang paniniwala nila kapag ginamitan sila ng dahas, gagantihan naman nila ng dahas. Kaya, kung marami sa mga Israelita ang napahamak dahil sa, kumbaga, ginawang bihag ng mga kalaban, ganun din ang kanilang ginagawa. Binibihag din nila ang kanilang kalaban. Kung pag-aaralan po natin, nangyayari na po talaga yan sa ngayon.
Kaya po, sa sitas na ito, itinuturo sa atin ng ating dakilang Panginoon na ang pagkawasak ng Jerusalem ay malapit na. Kung magkagayon, ang mga nasa Hudiya ay magsitakas sa mga bundok, ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas, at ang nasa parang ay huwag nang magsipasok sa bayan. Kaya pag-aralan po natin, na kahit ang bansa natin, kapag mayroong mga Pilipino na nandoon, kumbaga ginagawa nila ng paraan na mailabas doon. At kahit yung mga nandoon, pinapalabas din talaga. At yung mga nasa labas ay huwag nang pinapapasok doon para hindi na madamay sa gulo. Sa magkatuwid, kumbaga, ang plano talaga ng Diyos, kung iyan talaga ay gagawing kasiraan dahil sa kanilang kalapastanganan at katigasan ng ulo, na hindi nila kinilala si Jesus, hindi nila pinagpahalagahan, bagamat nabuhay ang ating dakilang Panginoon sa ordinaryong kalagayan, hindi po nila kinilala. Pero yung mga sinaunang tao, yung Haring David, Haring Saul, Haring Solomon, kinilala nila. Pati yung mga nangyayari noong unang panahon, pero yung pagdaan ng ating dakilang Panginoon, hindi po nila pinahalagahan. Dahil po sa kanilang mga kalagayan na ayaw nilang sundin ang kalooban ng ating dakilang Panginoon, kundi sinusunod pa rin nila yung dating kautusan sa makatuwid, bagay yung mga kautusan ni Moises na hanggang ngayon ay doon pa sila napasasako. Kaya hindi po talaga nila tatanggapin ang ating dakilang Panginoon. Pero sinabi sa banal na kasulatan, kung papalitan ang pagkasaserdote sa makatuwid bagay, kung dati kapag ang tao ay nagkakasala, naghahandog ng alay, at ang ating dakilang Panginoon ay minsan lamang naghandog ng kanyang sarili sa makatuwid bagay, sumampalataya lamang tayo sa kanyang ginawa, tayo po ay magtatag muna ng kapanatagan ng ating mga kaluluwa. Tayo ay magtatamo na ng sarili nating kaligtasan dahil sa kanyang ginawa na walang iba, inalay niya ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kaya kung tayo po ay naging mapalad, magpasalamat po tayo. Kaya po, para hindi na masdamay sa gulo, ang mga tao ay tinuturuan na ng ating dakilang ng mga gawin. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. Sa magkatuwid, kahit palang magkaroon ng kasiraan yung Jerusalem o yung Israel, pinalalagay dito na paghihiganti pa lang. Bakit po? Dahil sa kanilang katigasan ng ulo at katampalasanan. Dahil sa kanilang mga ginawa na sa halip ng ating dakilang Panginoon ay kilala nila ang ginawa nila, ibinilad pa sa kahihiyan, ipinapako sa krus at hindi nila tinanggap yung mga aral o turo ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, yung talagang ugali nila, kumbaga, lahing matitigas ang ulo. Kumbaga, sinumpa na ng Diyos. Sabi nga, sa ibabahagi ng banal na kasulatan, yung ulibong ligaw, yun ang iupong doon sa tunay na puno ng ulibo. Sa makatuwid bagay, yung gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kalooban o ayon sa mga kautusan o sinasabi ng ating dakilang Panginoon, yun po yung ulibong ligaw na kung papaanong nagpahalaga sa bawat salita na ipinahayag ng ating dakilang Panginoon. Sa makatuwid bagay yung tinatawag ng mga Kristiyano na kumikilala sa ating dakilang Panginoon at sumusunod sa kanyang yapak, sa kanyang mga halimbawa bilang dapat nating sundan at gawin bilang tao na nabubuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya po, kung tayo po ay nasa kalagayan gano'n, na sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, bagamat ito ay nababasa lamang natin sa mga kasulatan o sa Biblia, mapalad tayo sapagkat tayo ay may kahandaan ng ating sarili para magpasakop sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Saba ng nagdadalang tao at ng mga nagpapasuso sa mga araw na yon, sapagkat magkakaroon ng malaking kahapisan sa ibabaw ng lupa at ang kagalitan sa bayang ito. Ito po ang pinakamahirap na magiging kalagayan. Doon sa mga babae
na nagpapasuso at doon sa mga nagdadalang tao. Sapagkat hindi sila makatakbo ng malay dahil mayroon silang alalahanin. Katulad ng malalagang bata, kung nagpapasuso, karga-karga nila yung bata, kung kahit magtakbuhan man, maiiwan talaga sila dahil sa kanilang daladala. Kahit man ang buntis, mahihirapan po. Dahil po, sa laki ng kanyang tiyan, hindi siya makapagsabay doon sa bilis ng takbuhan. Kaya kung yan po ay mangyayari po talaga yan dahil yan po ay nakatakda. Inihula na ng mga propeta, ipinahayag pa ng ating dakilang Panginoon at pinagtibay, yan po ay mangyayari talaga sapagkat ang hula po, kapag iyan ay may pangyayari, iyan po ay mula sa Diyos. Pero kung sabi nga sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, kapag ang hula ng isang tao, o kahit tawagin man siyang propeta, pagkatapos na kanyang inihula, ang bagay ay hindi nangyari. Ang hula ng taong yun ay magiging kahambugan para sa kanya. Ibig sabihin, yan ay imbento lamang o mga bagay na ayon sa kanyang akala. Pero kung yan ay mula sa Diyos, ang lahat ng bagay nauuna ng sinasabi bago nangyayari sa makatuwid. Kapag nangyari na yan, yan po ay mula sa Diyos. Kaya, sinasabi dito ng ating dakilang Panginoon ay sinugo ng Diyos, kaya ang kanyang mga sasabihin ay mangyayari din. Katulad din ng mga propeta na nangauna sa kanya na ang lahat ng mga inihula ng mga propeta patungkol sa magiging kalagayan ng tao, patungkol sa magiging buhay ng ating dakilang Panginoon ay nangyari lahat. Ibig sabihin, isa lang ang pinanggalingan sa makatuwid bayan, ang Diyos na nagkakataho ng lahat ng pag-iisip ng mga bagay na hindi pa dumarating, ng mga bagay na hindi pa nangyayari sa buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya tayo po, kung tatalungin natin ang ating sarili, meron din tayong mga angkin ng ganon, na mga kaalam ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Lamang, kumbaga hindi natin masyadong pinapansin yan. Pero meron tayong kakayahan din yan. Sapagkat tayo'y mula sa Diyos at sumusunod tayo sa Kanyang kalooban, makakataho din tayo ng mga bagay na hindi pa nangyayari at hindi pa nakita o mga bagay na kumbaga parang wala lang sa atin pero yan ay mula sa Diyos sapagkat patutuhanan po yan sa pamamagitan ng mga pangyayari. Sabi po dito, at sila ay mga bubuhal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadaling bihag sa lahat ng mga bansa at yuyurakan ang Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Kaya kung titingnan po natin sa panahon ngayon, marami sa mga Israelita na ang namatay. At sa pamamagitan din ng mga kalaban ng Israel, marami na ang naging bihag. Pag-aralan natin, hindi makalaban ng husto yung ngayon yung Israel dahil nga ang iba sa mga kasama ng kalaban ay mga Israelita. Pero pinupulbos nila. Kaya ang gagawin yan, magkakaroon talaga ng kapanahunan ng mga hindi na sa makatuwid mga yuyurakan yung bayan ng Diyos na dating tinawag na bayan ng Diyos pero hindi nagpahalaga sa Diyos at sa sinugo ng Diyos. Kaya po ang kahatulan para sa kanila ay mangyayari dahil po sa kanilang mga katigasan din ng ulo. Kaya po, para matupad ang sinasabi sa hula ng mga kasulatan, kinakailangan mangyari na sa pamamagitan ng talim ng tabak. Pagdamat ngayon, kung tiniyan natin, labanan ito ng makabagong teknolohiya sa pamamagitan ng mga missile, ng mga helicopter o mga jet plane na nagsisiliparan. Pero dadating ang panahon na magkakaroon din na ang mga kalaban ay lulusobin ang kumbaga ang buong Israel ay papasukin. Kumbaga papasok na yung tao ng iyong kalaban ng Diyos. Sa makatuwid bagay, yung mga inihanda ng Diyos para sakupin at kukubin ang Israel dahil nga sa hindi sila sumusunod at naging matigas ang kanilang ulo at ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Kahit sila'y pinili, pero hindi po nila pinahalagahan ang pagpili sa kanila. Kaya hanggang sa panahon ngayon, napakahirap man paniwalaan, pero yan ay nangyayari dahil sa sinabi ng ating dakilang Panginoon. Kaya, kapag yan po ay nangyari na nakubkob ng Jerusalem, tunay nga po na matutupad na ang hula
Ayon sa sinabi ng mga propeta, nakapanahunan na ng mga hintil sa makatuwid bagay yung hindi sumasampalataya sa Diyos. Kung titingnan po natin, kahit ang mga hintil ay ang mga Israelita ay katulad na rin ng hintil. Wala na pong pinag-iba sa mga hintil. Bakit po? Dahil ang hintil hindi nakakilala sa Diyos. Hindi nakakakilala kay Kristo. Pero ang kanilang mga gawa, hindi nila kilala si Kristo. Kaya katulad na rin sila ng mga hintil. Kaya kung pag-aaralan po natin, nasaan talaga yung mga tunay na Israelita? Kung maalala lang natin yung mga kwento ng buhay ng Israel, yung mga tao doon, kung paano kinupkop ang Jerusalem at nagsipagtakas ang mga tunay na Israelita, ang mga natira doon ay mga hintil o hindi kumikilala sa Diyos sa makatuwid bagay. Hanggang ngayon, hindi po nila kinikilala kahit kapirasong kasulatan o nakasulat sa Biblia na nagpapahayag at nagpapatuto kay Jesus bilang sinugo na anak ng Diyos. Kundi ang kanilang ginagawa ay yung mga makaluma pamamaraan sa makatuwid bagay yung mga kautusan ni Moises. Kaya nangyayari po sa kanila kahatulan. Yan po ang katapusan ng kanilang pananatili dito sa ibabaw ng sanglibutan sapagkat dahil po sa kanilang katigasan ng ulo, dahil sa kanilang kapusukan, at ganun din, hindi sila marunong magpahalaga sa bawat buhay ng may buhay, kundi kanilang ipinapapatay at pinahihirapan dahil po sa kanilang paniniwala at pananampalataya na akala nila sila yung itinuturing na pinakamahal ng Diyos. Pero hindi po mapapatunayan dahil nga sa kanilang mga gawa na nilalapastangan nila ang kapwa-tao at sinisiraan. Hindi sila marunong makipag-ayos o makipagbati man lang. Hindi ang ginagawa nila ay para siraan sa makatuwid bagay. Tao sa tao maglalaban. Sandata sa sandata. Talagang gaganti sila. Alang-alang sa kanilang paniniwala na kinakailangan sila ang mananatili na hindi, kumbaga, ang akala nila hindi sila magagaping inuman. Pero darating ang panahon ng kapanahunan ng mga hintil, sasakupin talaga sila. Dahil po sa sinabi na ng mga propeta at sinabi na rin ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Yan lang muna yung may babahagi natin sa oras nito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga kailangan, karaingan man, naway pagkalog na sa mga salamat at ilang hapong salamat.